Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial. Ituloy po natin yung ating ginagawa na RSV computation. Okay, so tapos na po natin yung footing last time. So ngayon, i-next na natin yung column. Okay, so unahin ko muna yung column na C1. Okay, so C1 yung column natin. So ilan ba yung main column natin? Dalawa. C1 and C2 based dito sa footing column layout, C1 and C2. So unahin ko muna yung C1. Okay, so C1, tingnan natin yung detail ng C1. C1, so ito yung C1, ang dimension niya 300 by 300 and then 12 na 16 mm. Okay, kaso pagdating ng second floor papunta ng roof beam, iba na siya. So, ano na siya? Hindi na siya 16mm, 12mm na. Okay, so kumbaga, ginawa ko dito, yung bakal niya hanggang dito sa may second floor, may pasobra yan na onti. 16mm, kumbaga yun yung unang ano natin, bakal. And then, syempre, since alam natin na 6 meters lang yung bakal natin na ginagamit or gagamitin natin, or i-assume natin, hindi aabot hanggang taas yung 6 meters natin kasi nga pansinin natin sa ating front elevation yan o. So ito pa lang yan o, hanggang dito sa roof beam natin is 3 plus 3.2 plus 0.3 6.5 na yan. So sobra na. Okay, may nakabaon ka pa dyan and then may nakahook ka pa. Okay, so kaya iba yung bakal dun sa second floor. Okay, baka yung iba baka may comment na bawal na ang 12mm sa sa mga structural element. Okay, choice nyo naman po yun eh. So para sa akin pwede nyo i-apply yun sa mga 3 story pataas din siguro. Pero ito mas economical kapag ka yan kumbaga 12mm na lang siya. Okay, so mamaya mas papasadahan pa natin yan kung bakit yan ang ginawa ko. Okay, so yan 12mm na lang siya. Okay, so bago natin i-estimate, gawan ko muna siya ng illustration. Okay, so yan, ito muna illustration, parang ito siya. Okay, so i-drawing ko muna yung level nya. Okay, so unahin ko yung pababa, yung lalim nya is 1.5 no, and then 300 pataas. Okay, so may 300 kasi nga yung ating so ito siya. Okay, so i-drawing ko lang elevation na. So yan po yung 300, 3.23 meters. So parang dinodrawing ko siya ito. Okay, so dinodrawing ko siya. So itong una kong ginawa, ito yung from finish grade line hanggang pinakailalim 1.5, and then ito papunta dyan sa finish line natin 300, and then pataas second floor 3.2. okay, i-move ko lang pababa. Okay, and then 3,000 naman pataas. Okay, so yan yung ating level, no? Yan, so lagyan ko lang ng dimension 3.2 and then 3 meters. Okay, ngayon saan ba aabot ang ating 6 meters? Hanggang saan ba doon? Okay, so may drawing tayo na parang paganto, di ba? Dapat magdo-drawing tayo ng paganyan. Okay, yung total niyan plus ito dapat 6 meters. Okay, so pero bago yun, dapat alam muna natin kung ano to. Ito, ano ba yan? Yan yung hook na tinatawag. Ano po ba yung haba ng hook na gagamitin natin? Okay, tingnan natin sa plano. Okay, ano yung hook na gagamitin natin? Okay, walang table na nakalagay kasi minsan sa mga plano may nakalagay po dyan na mga table, mga length ng hook, parang ganyan. Pero makikita natin dito sa sa notes niya nakalagay hooks yan. Hooks for main bar should not be less than 15 dB or for 90 degrees bend and 10 dB for 80 degrees bend. Ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Yung 90 degrees bend, so parang yan. So 90 degrees yan. Parang yung gagamitin natin, 90 degrees, mapa vertical or horizontal, mga ganyan. Basta yan, 90 degrees po yan. Kapag daw yung bend na gagamitin natin ay magbe-bend tayo ng
180 degrees. Halimbawa, ito. Okay, drawing ko lang, no? So, parang yan yung hook natin. Ang haba daw po nito ay 10 dB. Okay, ano po bang ibig sabihin ng 10 dB? Okay, 10 dB, ang dB po dyan is bar diameter. Okay, paano po gamitin yan? Okay, for example, itong gamitin na natin, 16 mm ang gamitin natin. Okay, 16 mm, syempre dito, ang gamit lang natin is 90 degrees bend, di ba? Hindi ka naman magwa 180 dyan. Hindi ka naman maggaganto dyan. Okay, so walang ganyan. Okay, sa pagdating sa hindi ganyan. Okay, so ang ginagawa natin is 90 degrees bend. Okay, so anong haba nito? Ibahin ko lang muna yung kulay. Layer mo. Ibahin ko lang, no, para hindi masyado nakakalito. So 16 mm. Okay, so ano ba yung haba dapat niyan? So ang sabi dito sa ating construction note, pag ganyan nyo kasi lumalabas yung ganyan, no, yung kulay na yellow. So tingnan na lang natin dito sa AutoCAD, pareho lang naman yan. Okay, so ito nakalagay dito, hooks per main version not be less than 15 dB for 90 degrees bend. Okay, so ito yung gagamitin natin, 15 dB. Okay, 15 dB. Calculate natin kung ano ba yun. Yung ating 15 times bar diameter na 16 mm. Okay, so ang lalabas 240 mm ang gagamitin natin. Or pwedeng gamitin nyo na ganito kung ayaw nyo ng 16. 15 dB times yung 16 mm na diameter. Kumbaga yung 16 mm i-convert mo sa meters. So ang lalabas 0.24 meters. So pareho lang po yun, no? So mas maganda yung ito para hindi ka na mag-divide. Okay, so yan, 15 times 16, 240 millimeters ang gagamitin natin. Okay, saan na ba yung drawing natin? 240 millimeters. So mag-offset ako, maglaline ako dito ng 240. Okay, tapos sukatin ko kung 240 yan. Ayun, 240. Tapos ito, syempre may certain distance yan dyan. So hindi natin pwedeng isagad dito kasi may concrete covering. Okay, so pwede kong ilagay dyan kasi 'di ba meron tayong ito. Meron tayong concrete cover. Ito na lang. Wait lang. Tanggalin ko to. Ayan. Mali. Okay, ito na muna isa. Okay, yan. Pansin nyo to, may concrete cover tayo dyan. Okay, may concrete cover tayo and then yung bottom bar ng ating footing. So dalawa yan, di ba? Dalawang 16 mm yan. Tama. Saka lang natin ipapatong yung bakal ng pang-column. So ibig sabihin, kung ito-drawing natin dyan, mag-drawing tayo dito ng 75. Okay? 75 yan. And then, mag-drawing ako ng 16. Yan yun. And then, may drawing ako ulit dito na 16 ulit. Okay, so 16. Okay, sa ibabaw lang natin nito, pwede natin siyang ilagay. 16 ba to? May 16, pero ito mali. 32 siya, mali. Okay, so baliktarin ko na lang, 75. Okay, and then drawing ulit ako ng 16. Okay, so ganito yung gagawin ko. 16 mm. So ito na siya. 16 up, yeah. Okay. So yan. Okay, so gawin ko siyang 16 mm din yung kulay kasi 16 mm yan. So parang ito yung 75 mm natin na covering yan. Okay, and then 16 mm na bottom bar ng ating footing, and then meron pang 16 mm. Ibig sabihin from the bottom yan 107. Okay, so sabihin na lang natin na 100. Okay, so ulitin ko lang ulitin ko lang po ito para hindi po kayo malito. Okay, so kinukuha natin yung 107 para alam natin yung distance ng ating footing yan, ganyan. Okay, so
Parang kung i-drawing ko siya ng parang 2D, ganyan din siya. Okay, so parang nakahook na ganyan. Okay, ito na po yung bakal natin sa ating column. Yan na yun. Okay, so may certain distance siya, which is itong 107. Paano nakuha ulit yan? So concrete covering na 75 plus dalawang 16 mm. Okay, so dun na, kasi syempre nakapatong nga dun eh. Hindi siya 75 kasi 75 yung concrete cover, hindi po, kasi nakapatong yan. Kagaya ng nakikita nyo dito, no? So i-hide ko lang to, yan. So ito nakapatong dito, and then nakapatong na yung footing, yung column bakal, column main bar natin. Okay? So balik po tayo dito. Check ko lang yung recording kung ongoing naman. Okay, ngayon alam na natin na 240 to. Okay? Kung 240 yan, okay, ano yung natitira doon? So alam naman natin na yung buong haba na yan, yung ito plus yung pataas is 6 meters, di ba? So i-less natin. Okay, so 6 minus 0.24. Okay, so 5,760. Okay, so magdo-drawing ako ng na-adjust ko na ba to? So 100. Hindi pa. Okay, so ang gagawin ko na ngayon, buburahin ko na to. Buburahin ko na yan. Okay, ngayon ilan yung nakuha natin? 500,760. Hanapin natin yan kung hanggang saan doon. Okay? So ang gagawin ko dyan, kukunin ko muna ito. Kukunin ko muna to. Okay? So 5,000 yan, ileles ko yung 100 kasi nga yun yung distance niya, di ba? So ito 5,760 i-minus mo yung 49, yun na yung maiiwan doon. Okay, so i-minus natin siya sa 4.9, 4.9, sorry, 4.9. So 860. Okay, so mag-drawing ako ng guide ko ng 860. So ganyan na po siya. Okay, 240. Okay, so anuhin ko lang to, no? Ano yan ba tayo? Ulitin ko lang. So dito na lang, from dyan 240, and then pataas. Okay, so ito na yung ating 16 mm na main bar. Okay, yan. So i-move ko lang siya dito sa gitna. Okay, so yan, may natitira tayo dito. Okay, so 860. Okay, ulitin ko po, no, para hindi po kayo malito. Ulitin ko yung gagawin natin. So ang una ko pong ginawa, 1.5 yung mga lalim muna, mga lalim ha, lalim or taas, and then 300 finish grade line to ground floor, and then ground floor to second floor 3.2, and then 3,000. Okay, so yan po, din-drawing ko lang muna para maano natin, makapag-drawing tayo ng maayos. Okay, next po natin ay gagawa ako ng ganito. Kunin ko muna itong mga distances na yan. Okay, so yan. So alam natin yan, alam natin to. Okay, alam natin yan. Okay, alam natin yan. Okay, ngayon kukunin ko muna to. Ano ba to? So 5,000. Okay, ngayon alam na natin na 100 yung ano natin, distance tong ilalim ng bakal galing sa pinakailalim. So 100 yun, di ba? So alam din natin yung hook, which is 240. Okay, 240 yan. Ngayon 240 i-minus natin sa 6 meters, 5,760. Okay, 5,760 i-minus natin tong 5,000, and then yung 100 dito sa ilalim. Okay, so parang ito na yung ginawa natin. Okay, so kaya 49 na yan. So 5,760 yung itong natitirang haba, i-less natin yung 49, ang naiwan ay ito na siya. Kumbaga yan yung naiwan pag binuhusan natin yung second floor. Imagine nyo, kung binuhusan natin yung second floor, syempre naiwan yung bakal dyan. Yung haba ng bakal na yan, yun yung 860. Okay, ngayon pansinin nyo ito na yung haba ng pag-i-splice natin. Ito na yung bakal pang
second floor to roof beam. Okay, ngayon ano yung haba nito? Ito na siya, oh, 3 meters. Okay, ito na yung ano, 'di ba? Ito na yung second floor na kumbaga second to roof beam na bakal natin na 12 mm. Yun yung i-splice natin, yun yung idudugtong natin, no? So palitan ko siya ng 12 mm. So wala nang iskwala yan. Okay? Pag sinabi ko pong iskwala, ito yan, no? Yung hook. Yan yung iskwala na sinasabi. Okay, ngayon ito na yung i-splice natin. Ngayon ano yung haba ulit niyan? Kung ako lang, syempre ito na 3 meters. Kaya po sinadya ko na ano yun, na 12 mm yan. Isa pa, sakto na kasi sa ating putol, no? Ayan, no? Paano naman kung sakaling tumaas yan? Okay, ngayon, di ba, 3-2 din yan. So, maging alanganin, bibitin ka ng 200 kung ano mo dun hanggang taas. Pero, kailangan nating i-consider itong tinatawag natin na splice length. Okay, may mga splice length kasi yan. Hindi yun basta-basta mag-ano ka dyan. Okay, ano ba yung haba niyan ng splice length? May sinasabi dito sa ating construction note. Sabi sa number 6, splices shall be staggered. Pag sinabi pong staggered dyan, iba-iba. Ibig sabihin, kapag nag-splice ka dito, di ba, 12 pieces yan. Okay? Ang gagawin kasi natin, minsanan siya yung ano, lahat ng splices dito. Okay, pero sinasabi dito sa ating notes, dapat daw staggered. Ibig sabihin, yung 12 pieces na ano natin, na main bar, dapat daw hindi lahat diyan. Okay, so pwedeng dito. Okay, pero ang gagawin ko, isahan lang. Okay, so since 2 story lang naman to, for me okay lang 'yan. Okay, isa pa, kung susundin natin tong ano, natitira na 860, mahigit pa yan dun sa splice length. Okay, paano pala natin makuha yung length ng splice or yung tinatawag natin na splice length? Okay, tuloy natin to. Staggered whenever possible and should not be less than 36 dB. Ito po yung haba niya. Kung kanina sa hook is 10 at 15 dB, dito naman 36 dB for members under compression and 48 dB for members under tension. Okay, ano po ba yung mga members na under compression and under tension? Or ano po muna ang ibig sabihin ng compression at tension? Okay, yung compression po, may dalawa po kasing major na forces na nag-a-act dito sa mga structure natin. Okay, dalawang major. Yung tinatawag po natin na compression. Compression. Okay, so parang kino-compress. Okay, kino-compress siya. Yung isa naman, tensile or binibinat siya. Okay, so ano po ba dyan yung mga parang tinutulak? So, itong column yan. Okay, column po yan. Ang mga tinutulak. Under compression yan. Ang mga under tension naman, ito parang binibinat itong beam natin. Kasi kapag may load na yan dyan, mabibinat na yung ilalim yan. Okay? Mabibinat na yung ilalim yan. Kaya under tension yan. Okay, ngayon, mapansin niyo mas mahaba ang magiging splice kapag ka under tension. Ayun, 48 compared sa 36. Bakit ganon? Siyempre po, hindi nyo kailangan maging engineer para maintindihan yun kasi common sense. Since mas tensile dyan, kumbaga mas hirap yung bakal dyan, so dapat mas mahaba yung splice nya. Okay? So, yun po yung concept nun, yung logic nun, no? So, I hope na gets nyo po, no? So, ito po kasi under tension siya. So, dapat mas mahaba yung splice nya. Okay? Mas mahaba, mas safe. Okay? And then, ano yung sasabihin ko? Ito, kaya po tayo naglalagay ng bakal dito. Siyempre, parang na-explain ko nung una, dun sa footing and sa footing natin, naglalagay tayo ng bakal para kumbaga reinforcement siya, no? Okay, mainly mas kailangan talaga yun sa biga kasi yung biga natin is under tension. Okay, balik po tayo dito sa ating splice length. Okay, so 36 dB. Okay, alam na dB stands for the diameter of RSB. Okay, so ang diameter ng i-splice natin ay 12 mm, di ba? Kasi nga yun yung plano.
12 mm na yung sa taas. 12 mm na yung idudugtong natin dyan. Okay? So, anong haba? 36 times 12 mm. Okay? So, 432 lang. Okay? So, ito naman ang napapansin ko sa mga nagumagawa. Ang ginagawa ng iba, yung mga foreman, mas mahaba yung splice ng column. Kasi daw, mas importante ang column. Okay? Okay lang naman na mas mahaba, mas maganda nga yun. Pero dapat, yung concept natin, mas mahaba dapat sa beam. Kasi mas kailangan na mas mahaba dun. Kasi nga under tension dun. Okay, ito kasi, mas maikli lang to kasi under compression, ang nagre-resist or kumukontra sa compressive strength kasi mostly is concrete, hindi bakal. Dito naman sa tensile stress, ang nagre-resist or yung kumukontra, bakal, hindi na concrete. Kasi yung concrete, kino-consider natin siya na hindi nagre-resist or hindi kumukontra sa tensile stress. Okay, so yun po yung logic niya. Okay, so balik po tayo dito. So ang ating splice pala is 432. 432 lang. Okay, so ang gagawin ko diyan 432, di ba? So nakuha na natin yung 860. Kahit hindi na kayo mag-drawing ng ganyan eh. Ang drawing nyo na lang lahat pahiga eh. Makikita nyo na yan. So 860 yan. Ngayon, ito malalaman natin to eh, 'di ba? Kasi nga 3,000 minus 860 yan 2,140. Okay, sabi ko sa inyo kanina, ang magiging splice natin is 432. Okay, ibig sabihin, ito, dagdagan mo ng 432, may sobra ka pa dun. Tama? Kasi, yan o, 240, di ba? 2.14 na lang, 2.14. Plus, 0.42 ba yun? Kalimutan ko tuloy. 36, sorry. Ano ba yung clear nito lahat? Clear. Okay, so nakalimutan ko, sorry, 36 times 12. So 432 pala, 432. Okay? 2140 minus plus 432. So yan, 2572. 2572. So may susobra ka pa dun. So ano yung susobra dun? Ang gagawin natin, so 2572, no? So burahin ko yan. So 3,000 minus 2572. Bakit ulit 3,000? Kasi yun yung length nung bakal na i-splice natin para sasakto dun sa 6 meters natin na putol or commercial length ako sana. So meron ka pang nakausli na 432. 428. So pwede mong gamitin itong 438 na yan. Halimbawa yan 438. Ano ba yun? 428. Dito na tuloy ako. Okay, so 428. Okay, yan. Pansinin nyo, kapag nakausli na yan dito, pwede natin gamitin yan sa pagkapitan ng ito. Pagkapitan nitong bakal na to sa rafter. Okay, so yun ang pwede nyong gawin. 432. Okay, pwede rin naman na ang gawin nyo, isakto nyo na to kung gusto nyo para sa tingin nyo mas titibay, which is mas titibay naman talaga. Okay, pero hindi na kailangan kasi kumbaga naka-standard ka naman. Pwede rin naman na ganito. Ngayon, ano yung gagamitin mo na bakal para dito? E di mag-abang ka na lang ulit. Okay, isa pa, ang pwede nyo pa palang gawin, di ba 12 pieces yan. Okay, yung ito 12 pieces yan. Ngayon, itong apat sa dulo, mamili na lang kayo dyan, pwedeng staggered. Sabihin na natin itong apat, 1, 2, 3, 4, yan yung pasobrahan nyo. Kasi hindi naman lahat yung 12 pieces kailangan nyo para pagkapitan nitong rafter. Tama ba? Pwede rin naman yung 12 pero okay na yung apat. Tama ba? So, pwede na yun. So, ang pwede nyong gawin dito sa 12 pieces na yan, yung 8, yan, yung mga nasa loob, pwedeng hanggang dito sa taas. Yung 4 naman natitira, i-extend nyo. So, parang ganun diskarte natin. Okay, so ang gagawin ko na lang, para mas madali, hanggang dito lang tayo. Kumbaga, separate natin na gagawin yung dowel nya. Okay?
So, nakuha na natin yan. So, naintindihan natin yan. Mag-compute na tayo, mag-estimate na tayo. Okay? So, sa C1 natin, ilang piraso ulit ang C1? 5. Okay, so, bar diameter, 16. Kopyahin ko yan. Okay, yung length natin, burahin ko muna ito, no? Sa hole. So, yung length natin ay 6 meters. Okay, ngayon, ilang piraso na 6 meters ang kailangan? Okay, nakita natin dito, 12 pieces sa isang poste. Ilang poste lahat? 5. Okay, so 12 times 5. Ayun, 5. Okay, so yan na mismo yung order natin. Wala na tayong i-divide kasi 6 meters yung puton. Okay, so next natin, yung 12 mm. Ito, 12 mm. Okay, wala na tayong ibang 16 mm dun. Kasi nga, yung splice natin is 12 mm. Okay, so lagyan ko lang ng kulay blue. Okay, so saan na pa yung pagka-blue? Ayun, yung pagka-blue niya. Okay, yung haba niya is 3 meters. And then yung piraso niya 12 pa rin. Okay, so 12 times 5 pa rin. Okay, so ito i-divide ko siya sa 2 kasi nga dalawang piraso sa 6 meters. Okay, so 30 pieces. Walang butal. Okay? So, ibanggitin ko na rin, naalala ko baka kasi may magtanong, safe ba yung bahay ko kasi binaba mo ng 12 mm? Safe po yan. Kasi nga, mas maliit na yung load dito sa taas compare dito. 'Di ba? So, imagine mo yung weight nitong nasa second floor na slab. Pakabigat po niyan. Okay? So, safe po yan. Wala pong problema dyan. Kumbaga na structural analysis ko na yan. Okay, actually, pinasobrahan ko pa nga to kasi ang lumalabas noon 12 walo lahat, parang ito lahat ito yung lumalabas, no? Yan lumalabas, pero sinadya ko po talagang ganyanin for the purpose of this tutorial para at last alim natin mag-estimate ng ganito. Okay, kasi yung C1 natin may tinatawag tayo na inner ties. Ito po yan, inner ties, yan yung nasa loob, yan, at saka to outer pala yan. Ito na lang sa taas. Okay, so itong inner ties na yan, dalawa. Yung sa kabila naman, yung sa isa lang ang inner ties nya. Saan na ba kasi yun? Iano ko lang, no? Meron naman. Bakit na wala? So, edit and hide all. Ayun. So, itong isa lang, yung diamond. Okay? So, yun po yung, kaya sinadya ko talaga yan for the purpose of this tutorial. Okay? So, okay na tayo sa main bar natin. Next natin is yung lateral ties. Okay? Lateral ties po ang tawag sa mga ties sa column. Kapag sa biga naman, ang tawag dyan, kalimutan ko tuloy, stirrups. Okay? So, 10 mm. So, sa 10 mm, dalawang klase ang haba na gagamitin natin kasi nga meron tayong inner ties at saka ayun o, lateral ties na outer at saka inner ties. Okay, so yung outer ties natin dito sa C1 isa lang, sa C2 dalawa, yun nga po yung pinakita ko kanina. Okay, so yun po yung dalawa na yan. Okay, so ito yan, 1 and 2. So ito naman yung outer ties. Okay, so okay, so yung length, ano ba yung cut length natin dito? Okay, yung cut length natin dyan, ayun, may nakalagay na, may guide na So, yan, nakuha na. Bakit 220 yan? Kasi nga po, yung sinasabi ko na concrete covering nya. So, check ko lang. Ayun, recording. 10 mm, ano yung haba natin? So, yan, bakit 220 po yan? Kasi nga may concrete covering tayo na tinatawag. So, mas maganda ata kapag itong AutoCAD ang gamitin ko. Yan, so ito po kasi anong scale nito? 1:20. 1:20. 120. Okay, so ito po yan. Concrete covering natin na 40. Okay? 40 po kapag hindi na siya nakabaon sa lupa. Okay. Paano naman yan, engineer? Sabi mo 75 kapag nakabaon sa lupa.
Hindi ba dapat 75 dito part? Saan na ba yun? Dito? Hindi ba dapat mas kakapal ka dyan? Okay, so dapat po talaga ganun. Pero sadyang sa actual talaga, kahit sa high rise, nung nagtrabaho ako sa Manila, 40 pa rin po yan. So hindi siya nasusunod talaga. Ang nasusunod lang talaga sa 75 ito. Okay, so yun lang po. 40 pa rin gamitin natin. Kaya po, 220 yan kasi nga 300 minus 40 minus 40. Or in short, 300 minus 80. So 220 yan. So since parehas na 300, so 220 din yan. Okay, ito pong itong hook na to, ito po yung tinatawag natin na seismic hook. Okay, napaka-importante yan. Bagay na yan kasi kadalasan hindi natin nagagawa yan. Nineneglect lang ng iba. Ang ginagawa 90 degrees. Saan na ba yung... So ito po yan, oh. Yung tinatawag nating seismic hook. Yan, oh. So dapat naka 135 degrees po yan. Hindi po yung ganto. Okay, so pwede yung mga ganto kapag walang load sa taas. Halimbawa, yung mga poste ng backwood, pwede lang yan. Pero kapag ganto na may load galing sa taas, iwasan nyo po yan. Iwasan nyo na 90 degrees. So dapat ito talaga yan. Seismic hook po ang tawag dyan kasi kapag walang earthquake, okay siya. Pero kapag nag-earthquake, talagang siya yung tutulong para hindi bumuka kagaya nito. So napaka-importante po yan. Maliit na bagay lang. Madali lang naman yan na na event. So tinatamad lang talaga yung ibang mga steelman natin. Okay, wag po tayo papayag na ganun lang yun, na 90 degrees lang, no? So yan. Yung haba naman niya, ano bang haba niyan pala? So balikan natin dito. So 10 dB pa rin nata yan. So yung hook natin for main bar, okay, for main bar, yan pala, ito pala, hooks for the stirrups and lateral ties should not be less than 10 dB and should have a 135 degrees bend. So ini-specify ko pa dyan, should have, hindi 90 degrees talagang gawin nyo. Okay, so ngayon, yan na yun. Ngayon, ano yung total na haba niyan? Okay, so punta tayo dito. Kumbaga, tanggalin ko to. Pakita ko lang. Okay, so anong haba niyan? So alam natin na ang haba na ito is 220, 220, 220, 220. So apat no 220. Okay, so ilagay ko lang dito. 0.22 na, no? 0.22 times 4. Ngayon, idadagdag natin yung hook na dalawa, which is 0.1. Okay, so plus 0.1 na dalawa. Okay, yan yung haba natin. Okay, ngayon, sa piraso naman, ilang piraso. Okay, so ang nakalagay kasi dito sa ating plano, dito, nakalagay dyan, 10 mm. Okay, dito na lang yan. 10 mm at 5 at 50, 5 at 100 mm, and rest at 150. Okay, so ito po yung sinasabi ko, na karamihan po kasi yung ginagawa, ang rest natin sa lateral ties 200. Pero I suggest po gawin yung 150 para mas matibay. Okay, so maliit lang po na idadagdag yan, pero malaki ang may tutulong sa column natin. Okay, so ilang piraso ang iano natin? Paano ba computein natin yan? Okay, so balikan lang natin tong drawing natin na to. Burahin ko to. Okay, so ito, kopyahin ko to. Kopyahin ko. Yan. Okay, so yan na yun. Burahin ko to. Okay, so bilangin natin kung ilan yung pataas. Okay, pero bago yun, tandaan nyo, dito kasi sa mga connection natin, okay, so hindi na tayo naglalagay dyan. Okay, kailangan dapat sana yan, pero bakit tayo hindi naglalagay dyan? Ang pinakarason po para hindi po mahirap maglagay ng bakal pahalang, which is yung bakal ng mga biga natin. Okay, so hindi na tayo naglalagay dyan. Okay, so ngayon kailangan nating i-consider yung 'di ba, yung yung mga biga. Okay, so ngayon alam na natin na ito yung dimension ng ating mga biga, ito yung sa tie beam. Okay, so yung tie beam natin bababa dito ng I think dito na lang. Bababa siya ng, puntahan ko to, bababa siya ng 100 at tataas ng 100. Ito kasi yung finish grade line natin, so 100. Okay,
So, yan yung biga natin. Then, yung biga naman sa second floor, yan. So, ito ay, balik ko yung sa standard. Yan. So, ito ay 250. Assume ko na lang yan. Ang importante po dyan, itong depth. Okay, so, i-consider kong depth, mas maganda kung mas maiksi. Para mas marami yung mailagay natin. So, ilagay ko na lang 50. 50 na lang. Okay. So, 50. And then, ito, itong sa taas kasi, ano to, 200 by 300 yung ibang ano, yung main bar natin, roof beam. Okay, so yan. So kung ilalagay ko yan ng ito tatabi-tabi ko lang, no, para malapit. Okay, so yan. So hindi na natin lalagyan dito sa mga dyan, hindi natin lalagyan part dyan, dito, and tsaka dito. Okay, so ngayon halimbawa gagawin ko siyang dalawa, no, halimbawa lang na dalawa. Okay, iurong ko ng onti. So nilagyan ko naman daw siya ng hook kunyari. Okay, yan, o. I mean yung bend niya, hindi siya totally. Okay, so ngayon maglalagay ako dyan ng ating 10mm. Sample ko lang to, drawing na yan. 50. Okay, drawing ko muna para maintindihan nyo yung ibig sabihin ng 5 at 50, 5 100, 5 at ano ba yung isa? 75 ba yun? May 75 ba tayo? Wala ata. Wala. Okay, 100 and then 150 na. Okay, so ano bang ibig sabihin yan? So, teka lang ulit. Teka lang. Ilagay ko muna siya dyan sa gitna. Okay, so anong ibig sabihin nun? So, ito pong ibig sabihin yan. 50, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 na spacing at 50. Okay, so yun ibig sabihin nun. So, next natin, 100. Okay, 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so, ito po, kailangan lahat ng sa may tie beam mas didikit. Okay, lahat po ng may connection, mapansin nyo, concrete, lahat po ng may connection natin ay mas dikit-dikit yung ating bakal. Ito pala, ayan, o. Okay, so from footing pataas mas didikit kasi dyan ang talagang kumbaga nagkikis-kisan, mas hirap. Okay, so hanggang dun sa kabila. So ang gagawin ko dyan, ito ikakopy ko lang and then i-mirror ko, burahin ko nga muna to. So yan. Okay, sobra, tanggalin ko itong iba, copy ko ulit. So natira pa rin. Okay, so ito hindi nyo kailangan gawin to, no, ipapakita ko lang kung sa inyo kung ano yung shortcut sa pag-i-estimate ng number of lateral ties. Okay, 100 pala. Okay, so yan. So continue, pwede adjust na lang yan. Okay, so yan. So mapansin nyo may nakapasok na isa. Okay, kasi syempre may concrete covering tayo, hindi naman sagad dito yung ating bakal, eh. Tama ba? Hindi naman sagad yan. So may pumapasok talaga dyan na isa. Ang isang purpose nyan, patungan ng bakal ng ito, parang yan. Okay, so ito hindi ko lang masyadong naitaas, pero minsan nagseserve yan as patungan yan nitong bakal ng tie beam natin or mga biga. Okay, so yan. And then save ko lang, save ko din to, baka mag off yung laptop. And then ito ikakopy ko na to pataas kasi ganun din yun, eh. Okay, so galing dito pataas, yan, ganyan. Okay, so ulitin ko yun. 100, 5. So pangalawa na to, no, 1, 2, 3, 4, 5 and then rest at 150. Okay, hanggang saan yung 150? Sa gitna ng dalawang biga. Okay, asan ba yung dalawang biga natin? So ito yung taas. Okay, so ito yung biga natin. Okay, so yan. So ito yung gitna nya. Yan. Okay, so burahin ko muna yan kasi ang gagawin ko, i-mirror ko yan. Yun. So kulang pa ng 150.
150 and then kulang pa ng konti. Okay, so gaganyanin ko na lang yan. Okay, next natin yung sa taas, kopyahin ko din to hanggang dito lang, hanggang dyan. Sorry, hanggang dito pala dapat, na masyado na itaas, na consider ko to. So tanggalin ko na nga to, tanggalin ko na yan. Okay, wag na para hindi kayo malito. sorry. So tanggalin ko muna to. So ibababa ko muna ito dito sa may tie beam. Okay, so yan, kunin ko ulit yung gitna. Okay, so para i-mirror ko to, i-mirror ko yan. Okay, so tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, so 150 na yung iba. 150. Alright, so halos sakto siya, no? And then burahin ko ulit yan, and then ikakopy ko to sa taas. Okay, so ikakopy ko yan, punta ng second floor going to third or roof beam. Okay, so ito ipasok ko naman daw siya. Yan, ating splice. So pasok naman daw natin. Okay, so kunin ko ulit yung gitna niya. Naglag yung gitna. Okay, so yan, para may mirror ko siya. Copy ko, mirror. So 150 yari. Okay, so offset ko 150, 150. Okay, so may konti dyan. Okay na yan, i-adjust na lang yan sa actual. Okay, so ngayon yan na yung number of natin, yan yung kumbaga installation natin ng mga RSB. Ngayon bilangin na natin kung ilan yan. Okay, so yan, ano ba ang pagbilang yan? Okay, so ang pagbilang ko niyan gamit tong AutoCAD, yan, ilalabas ko siya. Okay, so highlight ko ulit LI. Okay, so ang lumabas 80 na piraso, ayun, no, list 80 found. Okay, ngayon kunin ko tong total length. Okay, yan, total length na yan. Ngayon 8 dyan, 8 meters. Okay, so parang ito yung ginawa natin kanina, diba? So 8 meters. Okay, bakit 7? Dito sa baba. So 8 meters. Ngayon, diba 80 ito, 80. So pwede nating sabihin na yung total length or total height, i-divide mo lang sa 0.1, yun na yung number of lateral ties. Okay, yun po yung shortcut. Okay, so ang dami nating ginawa, pero ito lang talaga, yung 0.1 lang ang kailangan natin. Okay, i-divide natin sa 0.1 yung height na 8 meters. Okay, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya nakuha yung 0.1 na yan. Okay, depende po sa inyo yan, pwede kayong mag-adjust, mga ganyan. Okay, ngayon yung 80 na yan, sa isang poste pa lang yan. So ilan yung poste natin? 5. Okay, so itatimes ko siya sa 5. Okay, so ngayon ito, i-divide ko siya sa ilang 1.08 sa 6 meters? 5 lang. Okay, 1.08 kasi nga, try natin ha. So 1.08 times 5, ayun, 5.4. So may naiwan na 6 meters, ay 0.6. Okay, ilang 0.6? So kung ilang piraso to? Okay, hope na gets nyo po yun, no? Next natin, 10 mm pa rin siya, pero yung inner ties naman, ano yung haba ng ating, ano yung haba ng inner ties natin? So 220, 220, 97 naman yan, and then 100 na dalawa. Okay, so yung haba natin, gawin ko lang ulit siyang pula. Pula. So yung haba natin ay 0.22 times 2 plus 0.97 times 2 plus 0.1 times 2. Okay, so wait, 0.097. Okay, so 0.83. So kung 0.83 yan, 0.83, ilang piraso?
So ito itatimes natin sa 2 kasi nga dalawang ano yan eh. 'Di ba? Same lang naman siya ng quantity. Same lang siya ng quantity. Kumbaga kung ano yung location nitong outer ties, siya din naman yung inner ties. Yung nga lang dalawa kaya itatimes to natin. Okay, so 800. So ngayon tama ba to? 0.1, 0.22 times 2, 0.97 times 2 plus, okay, so tama. So ito i-divide natin, ilang 0.83 ba sa 6 meters? 6 divided by 0.83. So 7 piraso. Ito i-divide natin sa 7. Okay, so may butal siguro yan. Check na natin kung may mga butal to. Ayun, so may butal tong ano, ito may butal yan. Okay, so i-round up ko siya. Round up ko. Okay, so round up ko siya, 115 na siya. 115 na piraso. Okay? So ngayon may butal siya kasi 7, 'di ba? So 6 minus 7 ito, 7.83, so may 0.162. Okay, so ngayon yung 0.162 masyado siyang maiksi. Hindi na natin siya magagamit. Kaya ang gagawin ko diyan, imbis na 7, gagawin kong 6. Okay, so ibig sabihin 6 na lang 'to. Okay, kumbaga yung 6 meters i-minus natin yung 6 na 0.83. Yun yung maiiwan sa 6 meters. Okay, so ilang piraso? 134. Okay, so yun. Yun lang muna tayo. Hanggang dito muna tayo. So next na natin yung iba. Okay, so medyo mahaba na rin kasi. Okay, yung column may kadugtong pa yan eh. Okay, so yun, kung may question kayo, magtanong lang kayo dyan sa ating comment section. Kung may naalala akong nakalimutan ko or may mali na kailangang i-correct, sa next video na lang natin sasabihin. Okay, maraming salamat po. Thank you and God bless you all.